Pag sa gabi na hindi pa inaantok, lumalabas yan. Ano pong ginagawa niya? Andyan niya nakaupo sa dilim. Tapos? Wala, ano-ano lang siya. Minsan naririnig namin, nagsasalita siya. At, may gusto ko sabihin, Nay? Ang isa pa, Apo. may bisyo yan eh. Bisyo. Kabukasan daw pumasok. Eh, hindi ko pa kasi alam yung nangyari na yun eh. Kabukasan pumasok. Nung daw pumasok, sinurot-surot daw yung supervisor na lalaki, nag-aano ng manok. Nung sinurot-surot daw, kinuha yung plastic, binato para doon. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. So mga kapapi, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isang maulan mga kapapi. At, meron tayong payong mga kapapi. Ay kamusta po kayo lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At yun nga po ay sama na si Burnok. Yes po mga kapapi. At syempre Malangga tag-ulan sa ating lahat. Ingat-ingat. At syempre si Tangkad. Yes po, isang magandang hapon po sa inyo mga kapapi. Alright po tayo dyan. At syempre si Kenneth po ang may hawak ng ating camera. Ayan ang ating cameraman. Matindi. Kamukha ni Kapasundot. Uy! Tara mga kapapi, at for today's vlog, bisitahin po natin ulit si Kayla mga kapapi. Mustahin natin kung nandyan na siya. Doon nga sa nakaraang vlog, sabi ng kanyang nanay, muntik na nga daw pong makadisgrasya ng buhay si Ate Kayla. Oo, muntik na makadisgrasya dahil nga sa sitwasyon, mas lalong lumalala po yung kanyang sakit, yung kanyang kalagayan mga kapapi. At ngayon, sana maabutan natin dyan. Makausap ko man lang muna. Sana may evaluate natin siya kung ano na bang lagay niya mga kapapi. No? Ayun na, tao po. Nay? Tao po, Nay. Hello po, Nay. Magandang hapon. Andiyan po si Ate Kayla, Nay? Wala pa eh. Wala pa? Wala pa. Nasaan kaya siya? Nasa trabaho pa. Sa trabaho. Pwede niyo ba kami samahan doon?
Ngayon? Hindi po, bukas. Hindi, ngayon po, Nay. O, pwede po kami pumasok kung hindi maulan, Nay. Kasi, Oh. ba ito? Palabas na. Ito, Nay. Pasok kami, Nay, ha? Tara, pasok tayo. Kasi kung ngayon, gabi na. Ah, gabi na ba ngayon? Oo, wala na yung mga supervisor doon. Sila na lang. Opo. Eh kung bukas ng bago man ang halian. Labas kayo konti, Nay. Labas kayo. Medyo maano kayo dyan, hindi kayo kita. Bago man ang halian bukas. Oo. Mga alas Anong oras po kayo darating si Ate Kayla? Ngayon? Hindi po, bukas din. Ngayon nga po. Oo. Ay, hindi siya darating ng tanghalian. Doon siya kumakain. Hindi, dito po. Ngayon. Ngayong gabi. Ngayon po. Anong oras? Kung di alas 8, alas 9. Ang tagal naman. Kasi meron truck sila ngayon. Maraming truck ang dating eh. Ay, ganun. Kagabi-gabi na siya dumating. Siguro mga 9:30. Ano pong nangyari kagabi? Ay, wala naman. Ba't pumapasok pa rin siya kung ano? Kasi hindi naman siya mapigil nung supervisor kasi baka ano yun na naman, anong hinanaman niya. Pwede ba yun? Parang batas. Gano'n. Oo. Kanya ang sabi nung ni Cecil sa akin, kung gusto niyo ating pumunta doon, yung mga tanghali bago magtapos ang tanghalian. Opo. Kasi para makausap niyo ng supervisor saka yung bakla. Hindi kasi dapat nun hindi na siya pinapasok, di ba? Mapilit daw eh. Hindi nila pilit na wag nang pumasok. Kami, pwede ba kami pumasok doon, Nay, para makapag-usap tayo? Oo. Tara, pasok tayo, mga kapapi. Nay, okay ka lang ba? Kumusta ka naman? Kumusta naman ang buhay-buhay po? Andito si pangalan nito? Si Butoy. Butoy. Ano Butoy? Pero tayo Butoy. Alright. Ito ya. Ibe, pasok mo anak to. Oh. Yan. Pabigay. Ay, Nay, tawag dito. And kaya bumalik kami ngayon para kausapin sana siya. Kanya nga lang, mamaya babalik. Mga 9:30 yan. 9:30 pa. Oo, kasi Gabi na yun. gabi na siya umuwi talaga. Oo. Upo muna kayo. Gabi na siya. Kasi hindi naman namin sinasabing pumupunta kayo dito. Baka magalit na naman yun. Ay, Kailangan. hindi niya pa sinabi. Hindi ko pa sinabi. Kailangan yung supervisor muna makausap nyo. Opo. Para mapagsabihan siya na sabihin na lang na gumawa na lang ng paraan para hindi mo na siya makapasok. No, dito kayo na yung sugayo. Nakupo ka, nok. Kasi pagka sinabi mo na gano'n intimano sa kanya, Opo. magagalit. Hindi kasi, dapat yan, hindi na siya pumasok, di ba? Hindi niya ba siya pwedeng pigilan? Hindi namin mapigil eh. Sinabi ko na sa kanya yan nung unang nagsumbong sa akin yung sabi ko, Tayla, kunwari sinabi ko, sabi ng supervisor nyo, titigil muna kayo sa trabaho. Ngayon, kung kailangan kayo, tatawagin na lang kayo. Sabi ko gano'n sa kanya. Opo. Sagot-sagot ba naman sa akin eh. Kung di ba naman, wala naman sinasabi yung supervisor namin sa akin eh. Opo. Sabi niyang gano'n. Ngayon, Ate Criselda, kamusta naman si Ate Kayla kagabi? Tulog na kayo nung dumating siya? Natutulog na kami noon nung dumating siya. Kasi hindi naman namin nilalakyan. Basta na lang niya binubuksan. Opo. Kasi dapat hindi na siya pumapasok kung, di ba, muntik na siyang makadisgrasya eh. Yung sa akin naman yun, Pops, parang nasa-send ko sa supervisor. Parang pinagbibigyan niya lang. Ayun, oo. Pinagbibigyan Kasi niya. gusto nga raw ng supervisor, Opo. makausap ako. Kaso naman, Ngayon, puntahan natin ngayon. ngayong Nay. gabi, Opo. ewan ko kung pwede yung ngayong gabi eh.
Kasi ang sabi sa akin ni Cecil, huwag kayo munang pupunta ng gabi, kailangan bago mananghalian. Bakit daw po? Kasi yung supervisor daw paggabi, nauunang umaalis. Ngayon, ang may naiiwan dun yung parang ginagaano ng mga manok, inaano-ano lang sila, yung inuutos-utos lang yung ginagawa. Sabi ko kasi, pwede ba ako doon yung madilim na, yung gabi-gabi na, ay ating hindi mo makakausap yung supervisor, saka yung bakla. Ayan mo kako, pag pumunta sila, sabihin ko bago mananghalian, pupunta kami dun, sasabihin daw niya sa supervisor. Opo. Iniisip ko na bago tayo gumawa ng action kasi, ulit, ano kasi yan dapat sa inyo magsisimula yung pagdidisiplina, kay Ate Kayla, sa inyo talaga yun mismo, no? Tigresel daw po ka kaya dito. Upo ka dito, tayo. Tara, dito ka. Oh, dito ka na, dali na, sige na. May mga suggestion ka rin, maririnig ko rin, di ba? Pwede namin gawin. Kaya yung Oh, huwag ka magtago dyan. Dito ka. Pambihira. Ayaw mo. Diyan ka lang. Ayaw pambihira. Yun nga po, Nay, kasi nabasa ko rin sa mga comment, section natin na mababaliwala ulit kung sakali man na sa inyo, sa pamilya niya, hindi siya susunod. Diba? Dapat sa inyo po magmumula. Sinabihan ko na nga siya, sinabihan ko na yan Talaga hindi sa akin nakikinig. Dito sa kasama nila sa trabaho na si Cecil, medyo nakikinig siya dun. Kanya sabi ko, pagsabihan mo na lang kako na sumunod ka sa nanay mo, ganito, ganon. Hindi naman talaga namin makausap. Nga po. Kasi ano yan tawag dito, dapat hindi na talaga siya pinapasok. Alam niyo kung bakit na Kasi papaano kung hindi siya mapigilan doon? Paano pag sinumpong na naman siya ulit? Diba, mga kapapi? Paano yun? Antayin nyo na lang ba na kung talagang may matuluyan siya? Mahirap siyang makausap Paano yun? Hindi pag kami natuluyan siya, kulong siya. Yun na nga Hindi ko alam, mga kapapi. Pasensya na pala kayo doon, mga kapapi. Doon sa unang vlog ko, may nabasa akong comment na patungkol sa rehab. No, may nabasa ako na sabi sa akin, yun nga, na bakit hindi ko alam na rehab para sa mga may drug addiction, ganyan. Pasensya na po dun sa nag-comment. Di ko po kasi alam, kaya nga po nagpasintabi ako sa inyo. Sabi kasi dun sa comment parang di daw ako nakapag-college pasensya na po kayo. No, pasensya na po kayo. At kaya nga po na hinihingi ko yung opinion ninyo. No, kasi ang alam ko kasi hindi naman sa lahat ng nasa rehab merong drug addiction, 'di ba? Hindi naman lahat Kaya iniisip ko kung pwede ba si Ate Kayla. Yung mga comment po ninyo, medyo sensitibo po kasi sa vlog na ganito, no? Sana yung comment po ninyo tawag dito, iano rin natin. Yung bang makatulong din, no? Mga kapapi, kasi tayo humihingi ng opinion, no? Wala namang perpekto Pero yung bang para bang mag-aadlahi kayo, wag po, mga kapapi, kasi kami nagmamagandang loob, no? Yun lang naman ang napansin ko. Pasensya na dun sa kung meron akong hindi alam, meron akong pagkukulang doon sa bagay na yun. Naisip ko lang naman, kaya humingi ako ng opinion sa inyo. At ayun na
Papaanong balak nyo yan? Talagang gusto ko mapagamot mo na siya talaga. Ituloy yung pagpapagamot. Ang gamutan yan, sa tingin ko lang, kung dadalhin natin kay Doc Vincent, wala na eh. Wala tayong magagawa eh. Wala na yun tayo. Kasi bawa lang, kung dinala natin kay Doc Vincent doon, ganun ulit yun. Kasi siyempre, re-resetahan ng gamot. Paano naman yung pag-inom mo? Hindi naman niya iinumin, di ba? Hindi naman niya. Kaya naisip ko yun, mga kapapi, sa rehab. Kasi, nung nasa rehab si Kuya Bong, di ba, pinarehab namin si Kuya Bong. Meron po doon na nag-a-assist sa kanya sa pag-inom ng gamot, sa pagdisiplina, o gising ng maaga, ganito ganyan, may exercise kayo, pwede kayo mag-aral doon sa loob ng rehab. May community, may community din doon, may Bible study. Kaya naisip ko yung rehab, no? Saka maganda doon kasi yung nababantayan sa oras ng tamang pag-inom, tamang pagkain, tamang pagtulog. Kumbaga may alaga. At kung sakali man, mga kapapi, yun nga, kung ubra sana yon, yung naisip ko na yun, yung rehab, ako nang bahala sana kay Ate Kayla. Kanya nga lang, yun nga po, hindi ubra. Nabasa ko rin naman doon sa mga comment. At, may gusto kayo sabihin, Nay? Ang isa pa, Apo. may bisyo yan eh. Bisyo? Oo. Anong bisyo po Hindi niya? naman sa ano. Sabihin niyo sa akin nga lahat, Nay, para... Noong pag siya natutulog dito, kanya ayaw niya sa inyo, hindi niya magawa yung ginagawa rito. Pag ngayon natutulog, nakabuld yan, yan nakahiga. Sinasabihan ko yan, magdamit ka, Tayla, nakakaya naman. Kung may dumating na tao, makita ka dyan, nakabuld ka. Sabihin, pinababayaan kita. Maski yung mga kapatid niya, sinasabihan siya. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, kasi mainit na eh. Eh di magbintalador ka kako. O kaya magsuot ka ng short. At saka kahit magsando ka, hindi niya gagawin. Tutulog at tutulog siyang gano'n ang ayos niya. Dito, ubra ka kung mahiga. Mahiga ka dyan, magsapin ka. Opo. Hindi siya Ano yung sabi niya, Nay? Bisyo? May bisyo siya? Anong bisyo niya? Ang bisyo niyan, pag sa gabi na hindi pa inaantok, lumalabas yan. Ano pong ginagawa niya? Andyan niya nakaupo sa dilim. Tapos, Wala, ano-ano lang siya. Minsan naririnig namin, nagsasalita siya. Nisilip ko, wala namang kausap. Sabi ko, Tayla, gabi na, matulog ka na. Papasok ka bukas. Oo, nanay. Hanggang sa inaabot siya ng ating gabi diyan. Siguro pagka mga bandang alas 12, alauna, papasok, tutulog dyan, nakaboard lang siya talaga. Ano ba yung Ano yung bisyo niya doon, bisyo no? na eh. Yung pinaka-bisyo niya. Opo. Ano ba siya? Nagiinom ba ng alak? Gumagamit ba na yung pinagbabawal na gamot? Ano ba po? Anong bisyo Baka po? naman wala naman siyang bisyong baka naman kako yung vitamin na iniinom niya, Setrum. Kahong-kahong kung bumili siya noon. Inom siya ng inom noon. Baka naman kako nakakasama sa kanya yun. Eh, masama po talaga yun. Nung inom Sobra. siya ng inom, kahon-kahon kung bumili siya, yung nakikita namin kahon-kahon tapos Kaon-kaon ba, te? tapos yung mga balat nakakalat diyan. Baka yun naman kako ang medyo masama sa kanya, sumusobra na kako yung pag-inom Na-overdose na niya. siya. Hindi niya yan talaga maiwasan. Kasi mga ganun, multivitamins yun eh, yung iniinom niya, mga kapapi. Ano yun, tawag dito, kumbaga may energize ka talaga nun, tapos sa gabi niya pa iniinom. Hindi talaga siya makakatulog. At yun nga isa sa mga ginamot natin dati, di ba po? Oo. Yung hirap siya sa pagtulog, di ba? Nagreseta si Doc Vincent ng gamot sa kanya pampatulog. Maayos yung tulog niya, pagising niya sa umaga, maayos yung pakiramdam niya. Tama yung sinabi ng mga kapapi natin na back to umpisa na naman tayo. Yan na nga yung sinasabi natin na kailangan bantayan siya sa pag-inom ng gamot, ng ganyan. Kapangunahin kayo, dapat na nag-asikaso yun Tapos Pagka naman kasi, papainumin namin, nagagalit siya. Alam ko yan, alam ko yan inumin. Sabi ko, tulungan kita ayusin natin naman. O kaya isama sa pagkain, ganun, Nay. sa tubig. Oo. Sa tubig, mga ganon. Alam nyo, Nay, dapat, talaga, sa inyo talaga yun.
yung ganong bahagi. Para hindi sana umabot tayo sa ganito ulit. Diba? Lagi naman ako nagpapaalala po sa inyo noon. Sabi po ni Pops na Tulungan nyo. tulungan ba para hindi tayo bumalik sa back to zero. Magtulungan po ba tayo? Ganun. Kasi hindi naman po pwede na kami lang. Diba? Yung panganay kong ang anak, inaano siya sa paggagamot, sa pag-aano, sabi sa kanya, sumunod ka roon para gumaling siya. Ang sasagot niya sa atin niya, wala kang pakialam dun. Alam ko na yun. Maano siya, yung hindi ko mawari yung isip niya sa utak niya eh. Minsan mabait siya, ha? Minsan naman, magugulat kami. Nagdadabog dyan, oh, kung ano-ano binabagsa. Sabi ko, bakit tayo na anong problema mo? Minakagalit ka pa sa trabaho. Kasi sila ganito, ganoon eh. Nakikialam sila sa akin eh. Pinakikialaman nila ako eh. Baka naman ka ako, pinagsasabihan ka lang ng tama, hindi mali. Wala silang ginagawang ano sa akin, tama. Sabi niya. Yun ang inaano lagi sa akin. Sinasabi naman sa akin nung kasama niya sa trabaho, naku ate, hindi totoo yun, sabi niya. Minsan nga yan, nakahiga sa upuan daw, pahinga. Sa trabaho po yan? Oo, sa planta. Nakalilis daw yung damit, nakaganyan. Sabi niya, pero hindi naman daw kasi nakapantalon. Ang masagwada doon, pag dumating daw yung pinakapinuno sa planta, makita siya, talagang pagalitan yung supervisor. Bakit siya nagpapaano ng gano'ng trabahador? Dapat doon, yun na siya, tanggalin na. Kung gano'n yung, alam naman na may sakit eh. Diba? Sabi ko bakit ka kung hindi sabihin ng supervisor na tanggalin na siya dahil gano'n nga ang ginagawa niya. Ayaw naman ate magsalita ng supervisor kasi sinisigawan ni Tayla eh. Sabing gano'n. Takot yung supervisor. Natakot kay Ate Kayla. Ginaganon na daw niya. Huwag ka makialam, sabi raw gano'n. Kanya raw yung supervisor, ang kinakausap niya, yung kasama nila sa trabaho. Siyempre, hindi rin natin masisi naman din yung supervisor. Ginaganon siya. Siyempre, takot lang din. Kahit sino, matatakot din naman, talaga. Di ba? Pero kung ako yung supervisor naman, di naman sa pag-ano, i-report ko sa guard. May guard po ba doon? Meron. Na wag nang papasukin. Yung guard naman, mabait din sa kanya kasi mabait ang pakikisama niya dun sa guard. Sa guard? Pagka dumadating siya, mga alas 6, nagmamagandang umaga siya. Tapos meron na ibinibigay sa kanyang card, yung card na pipirmahan dun. Tapos ilalagay na doon sa opisina. Paano niyo po nalaman yan, Nay? Sinabi sa akin kasi nung pumasok ako, gano'n ang na sa amin. Opo. Pag maga kaming pumapasok, tinatanong ko anong oras kami pumasok, anong oras kami lumabas. Tapos bibigyan kami ng mga card, isusulat namin doon. Yung pangalan, tsaka yung ginagawa namin, sinusulat doon. Opo. Ganito, Nay. Bago tayo gumawa din ng action nga, kung ipapadampot ba natin siya sa otoridad, paano kaya ang gagawin natin? Sa mental, kung dadalhin natin sa Mandaluyong? Kasi baka hindi din tanggapin sa Mandaluyong kasi marunong siya magsalita. Hindi. Halimbawa, ipapanood natin sa mga taga Mandaluyong yung interview natin doon sa Kanya. Supervisor. Oo. Tapos kung may CCTV footage ba doon sa Opisina. na nag-wild, no? Pwede siguro yun, Nay. At kayo na, tutulungan nyo kami na magawa namin yun kasi para makausap niyo yung supervisor. Pwede ba akong makisuyo sa inyo, Nay? Ganito, puntahan nyo po yung opisina, yung planta. Tapos hingin nyo yung CCTV footage. Kasama ka kay Ate Criselda. No, Ate Criselda, okay lang ba?
hingin niyo po yung CCTV, yung kopya ng araw na yon. Nakunan ba yung ganong sitwasyon para may pakita natin doon sa mga kinaukulan. Tapos di ko lang din alam kasi kung papaanong magpa-pick up ng ganon. Hindi ko alam kung ihahatid ba natin siya o irerekta natin. Irerekta ba natin hatid doon o ipapadampot natin? Paano ba, Nay? Anong sa tingin mo naiisip mo? Kasi kayo po ang magulang. Alam ko, syempre, masakit sa inyo yun. Halimbawa, damputin. Diba? Syempre, papalag yun. Diba? Alam ko masakit yun sa'yo. Pero, paglabas naman niya doon, marami nag-comment. Lahat ng mga nakalabas doon, naging stable. Diba? Bali na, ano lang po naman yun. So, umpisa lang naman yan. May magandang pagbabago kay Ate Kayla naman. Para may iwasan din naman yung pangyayari ng ganyan na sabi nga, huwag lang bumalik sa back to zero. Kaya po kasi ibalik ulit eh. Kaya hanggat maaari, na natin, ayusin na natin agad. Ilang mo naman. Ano po sa tingin nyo, Nay? Ipapadampot ba o ihatid natin doon? Kakausapin ko muna yung supervisor. Opo. Kakausapin ko, tsaka yung bakla na hinampas niya nung manok. Pwede rin. Kakausapin ko bukas. Kailangan nyo rin pong makuha yung CCTV footage para makita natin kung talaga bang totoo yung nangyayari yun. No, para rin fair kay Ate Kayla. Kasi baka naman, hindi naman sa pag-aano, mga kapapi, baka naman, di ba, nakwento lang naman sa inyo yun, na nanakit siya, di ba? O, para may pruweba rin na talagang nanakit. Di ba? Kasi po, Pops, ganito na yung Pops eh. Kung nanakit si Ate Kayla at supervisor pa, bibigyan siya ng ng suspension eh. Oo. At yun lang po, Pops eh. Bibigyan siya ng suspension ng supervisor kasi ang supervisor ay pataas yung niyan eh. Oo, kumbaga pangalawa sa boss yan. Siya yung may karapatang mamalakad nung Kalong amay. Oo. Yun lang naman sa akin, Pops. Tsaka nakakapagtaka naman po kung bakit ang supervisor ay natatakot kay Ate Kayla. Kasi maraming pwedeng i-report lang supervisor about kay Ate Kayla sa mga ganyang nangyari sa kanya. Tsaka bakit siya nakakapasok pa? Ingay. At dapat aware din yung guard dun. Opo. Di ba, Nay? O hindi, napapaisip din ako. Kaya nga pumunta ako dito para makausap din si Ate Kayla. Kung totoo ba yung nangyari na yun. Kasi, sino ba nagkwento sa inyo po? Yung mismong kasamahan ko rin sa trabaho. Nandoon daw siya nung inaano ni Tyler yung supervisor. Mismo na nangyari, actual? Nakita rin talagang sinabi sa akin. Pasintabi dun sa nagkwento kay nanay. Hingin natin yung CCTV footage, no? Para maging fair tayo. Kabukasan daw pumasok. Hindi ko pa kasi alam yung nangyari na yun eh. Kabukasan pumasok. Nung daw pumasok, sinurot-surot daw yung supervisor na lalaki, nag-aano ng manok. Nung sinurot-surot daw, kinuha yung plastic, binato para doon. Binato sa mismong nung supervisor. Kanya ko lang naman na nagsimba kami na linggo yung kasama namin sa trabaho. Nagsumbong sa akin. Sabi niya, ate, nagsimba si Yeyay. Ay, pumasok si Tyler. Oo. Bakit mo pinapasok? Ayaw na papasokan ng supervisor. Bakit ka? Ano bang ginawa? Yun nga kinuwento sa akin. Opo. Kasi hindi ko naman alam yan. Kasi sabi ko naman sa inyo, huwag niyong patulan kasi nga naipasok sa trabaho kasi nga pinapagamot namin yan. Kayo rin na may kasalanan eh. Kabukasan pala, pinapasok niyo, hindi ko alam na. Pinapasok niyo dun. Nalaman ko lang nung umuwi ng gabi, sabi ko saan siya galing. Pumasok daw sa planta. Opo. Sa tingin ko, rin naman eh. Wala rin kasing kasalanan din yung employer niya. Hindi naman din alam na may sakit siya. Kasi si Ate Kayla, pagka kinausap mo ng maayos kang sasagutin nun. Hindi ko alam ba't ganun eh. Parang kaya niya bang mag-pretend na wala siyang sakit? Diba? Magaling niya mag-manipulate, boss. Magaling siyang tawag dito. Alam mo, pag in-interview mo na, parang wala siyang sakit. Pero deep inside, may sakit siya, mga kapapi. Yung isa sa mga mahirap dito sa
mission natin na ito patungkol kay Ate Kayla, hindi biro. At mingi kami mga kapapi ng maayos na opinion sa inyo, sa mga nanonood, para matulungan natin si Ate Kayla kasi kawawa naman dahil nabigo nga po sa pag-ibig. Hindi naman siya magiging ganyan kung hindi rin siya naging biktima, di ba? At ito naman sila nanay, tinutulungan natin sa pagpapagamot kay Ate Kayla kasi nga kapos din, di ba, Nay? Ang unang pasok niya, yung bakla kasi doon, niloko raw yan. Ang sabi raw sa kanya, halika Kayla, sumama ka, manlalaki tayo. Ang sagot naman nitong anak ko, ayoko, matanda na yan, tsaka ayoko na mag-asawa. Halika, sumama ka para naman sumaya ka. Yun daw ang unang umpisa na kinagagalit ng anak ko. Niyaya daw ng isang supervisor na umalis at manlalaki sila. Yun ang unang inano ng sa akin. Sabi ko, bakit naman kako ganun? Hindi kasi nila alam na may sakit si Tayla eh. Pero nung nag-ano yan doon ng gulo, kinuwento namin sa supervisor na nabigo sa pag-ibig yan. Kanya ganyan, 2 beses siya nabigo. Sabi, ganun ba? Pinapagamot ba yan? Oo, pinapagamot yan. Hindi nga lang namin ngayon alam bakit sinumpong na naman. Hindi kasi, tagal na rin ang huli natin. Papagamot sa kanya, 3 months ata, 2 months, di ba, Nay? Talagang babalik yun sa umpisa. Sabi ko nga sa inyo, back to zero tayo, Nay. Di ba? So, paano po ang desisyon ninyo? Kung sakali, kayo man, ano ba? Talagang gusto kong i-ano muna yan eh. Hindi naman yata pwede sa rehab. Opo. Kung sa mental naman, baka naman magsisisigaw. Yun ang ano ko dyan, baka makita ng attendance na maayos, pauwiin din. Kasi ganun dinala namin yan eh. Dahil ayos ang sulat niya, ayos lahat, nasagot niya, ganoon. Sabi sa akin nung attendance ng ospital, yung nurse, sabi, naku nanay, para naman walang sakit yung anak mo. Nakasulat siya ng maayos, nakasagot siya lahat ng tinanong namin. Baka naman, sabi niya, para daw napupuyat o kaya napapagod siya kalalakad. Sabi ko, lakad nga ako ng lakad sa amin yan eh. Ayun, binigyan nila ng 2 reseta sa makatulog at makapahinga. Pero ininom niya, yung kanya lang daw, sumasakit daw yung dibdib niya. Pero may tanong pa ako isa. Yung promo code active pa yun, no? Yes, it's active po. Hanggang kailan ba yung promo code ni Papa Dins TV? The promo code po will be lifetime na. Ay, lifetime! The wind makes way across the fields. So yung mga galing abroad po, it's still effective po kahit next year or the following years po. Grabe naman talaga. Someone said it's better when you hold on to a helping hand sometimes. Hindi, subukan muna natin. Subukan natin. No? Siguro, nung dinala mo dun, hindi pa ganun kalubha yung sakit niya. Kailan pa po ba yun? Matagal na yun, mga ilang taon na, sa pool nung mabigo yan. Hindi pa yun. Utak niya. Hindi pa yun yung, siguro bago-bago pa lang yun na nasaktan, na depressed. Ngayon, ang tagal na. Baka sakali ma-admit siya na dun. Ma-admit na doon sa Mandaluyong, di ba? May nag-comment nga, libre daw po ang gamot doon eh. Libre ang gamot at malaking tulong din para sa atin kasi hindi biro yung pagpapagamot eh, mga kapapi, mabigat eh. Di ba?
Nung sa pagpapacheck up pa lang, magkano na yung binayaran natin sa turok, di ba? Malaking tulong kung ma-admit siya doon. Paglabas niya, Yung isa ring anak ko na yan, parang ano rin yan eh, kaya takot sa mga bagay na ano yan eh. Pinasok ko yan, siguro meron kaming 3 buwan. Ang nakikita ko sa mga nurse, tinuturukan nila para makatulog. o dapat po talaga, turukan. Pero tumino naman siya, nawala Sino po yung- ba si Ate Criselda? Oo. Nawala yung sakit niya, napapainom ng gamot, napapaayos ang Ngayon, pagkain okay naman. niya. Mhm. Mm. May hamang Diyos kung ma-admit siya doon, di ba? Sa tingin nyo na yan, ano ba, i-rerekta natin doon, hatid natin siya sa Mandaluyong o ipa-pick up natin. Pwede ba yan? Mga kapapi, comment nyo po kung pwede ba siyang ipa-pick up. May ganun ba? Yung sa akin naman, Pops, kung i-recta natin yan, ano yan eh, pwede siyang magwala, mag-ingay. Sa atin, no? Oo, sa atin. Kahit kasama si nanay, kasi nakwento ni nanay na lumalaban sa kanya. Kasi meron naman niya na mga pumipick up niyan, talagang meron silang safety na pagkapos o safety na pagkuha para sa kanila. Sa gaya ni Kayla. So maganda siguro i-pick up natin. Yan nga eh, ginapos yan eh, kasi nagwawala eh. Dinalian dito sa kamay. Ano Tapos, yung jacket na ano niya? pagkatapos, binantayan ko siya ng 2 gabi. Nung naayos siya ng 2 gabi, iniwan ko na siya. Nilipat siya sa pavilion, yung sa taas, sa mga ganong may diferensya. Meron kasi nananakit, merong hindi nananakit. Hinihiwalay. Opo, hinihiwalay. So yun nga po, anong ano nyo na pa-pick up na lang. Nga. Okay po sa inyo yun. Total, may experience naman kayo kay Ate Criselda. No? Pero, ikausapin muna natin si Ate Kayla. Ang pinaka-ano natin dyan, yung CCTV. No? Yun po muna, mga kapapi. Para sigurado tayo na nangyari talaga yon. Ayoko naman din husgahan si Ate Kayla kaagad. Gusto ko bang maging fair tayo sa kanya. Kasi balang araw pagka siya ay gumaling, mapapanood niya yung mga vlog natin eh. At alam kong alam naman niya yan eh. 'Di ba? Mapapanood niya, marirealize niya kung ano yung mga ginagawa natin para sa kanya. Ayoko naman maging bias sa kanya, mga kapapi. Yan po muna, Nay. Pwede bang i-chat niyo ako? Naka-block pa rin po ba ako kay Ate Criselda? Kasi nung mangyari yun, sabi ko, i-an mo si Papa. I-chat niyo po ako. Kasi malayo, opo, kasi malayo po ito. Ate Criselda, naka-block pa ba ako sa'yo? Naka-block pa rin? I-unblock mo na ako. Oo. Gusto mo ate, di mo ba alam mag-unblock? Turuan kita mag-unblock para sakaling in case of emergency, makakausap ko si Pops. Marunong ka ba, te? Mag-unblock? Kung di mo alam yung spelling ng pangalan ni Pops, ako maglalagay. Tapos unblock natin. Wala kang load. May load ako. O, connect ka dito kay ano. Hotspot kita. O, kasi importante yan, yung communication natin. Dahil malayo nga po ito. Diba? Malayo ito eh. Malayo ito sa amin. Kung sakali man, nakuha niya yung CCTV footage, babalik kami kagad. Bukas na bukas, kung makukuha nyo na yun. Kasi sabi nyo, tanghali, di ba po? So tanghali. umaga, punta kayo ng umaga doon, tapos sabi niyo supervisor, para sa tanghali, kung makuha nyo yung CCTV, chat nyo si Papa Dins para po makabalik kami kagad. Yan din kasi yung katanungan din sa mga viewer natin. Kung talaga bang nangyari yun, mga kapapi. Okay, salamat po. Ay, grabe, ang ganda ng wallpaper mo ah. Parang artista. Ayan, Ate Criselda, bukas po. Dito ka tayo. Dito ka muna. Hindi, kung ayaw ni Ate Criselda, sige, dyan na muna siya. Bukas po, kung makapunta kayo sa planta, pa-bluetooth nyo po yung CCTV. Alam nyo na po yun, no? Tsaka yung kung sino man yung tao po doon, sabihin nyo lang po, ipasa yung CCTV video dito sa cellphone nyo. No, pagka nakuha nyo yun, pwede nyo i-chat sa akin. No po.
Pero sinabi ko doon kay Cecil, pupunta kami minsan nila papating doon dahil kakausap. Gusto niya makausap. No, pwede rin po. Supervisor doon. Sabi niya, ayan mo ate, sasabihin ko doon kay Rose. Hihintayin namin kayo. Kailan ba? Sabi ko, baka sa makalawa o kaya bukas. Hindi ko makakamasabi kasi meron din kako silang inaasikaso eh. Oo. Pupunta rin tayo doon mga kapapi. At hingin din natin yung side naman ng mga katrabaho niya para malaman natin ano ba talaga yung ginagawa din ni Ate Kayla doon. Tsaka para meron din tayong document, di ba? Para kung sakali magtanong sa atin yung mga taga Mandaluyong, meron tayong may ipakita. Di ba? May sagot kagad tayo. Di ba, mga kapapi? Saka meron din silang ideya kung paano gagawin nilang hakbang. Opo. FB Light, di ba? FB Light sila. So, ayun. Siguro yun lang po muna ngayon ang mga kapapi ang update dito kay Ate Kayla. Mamaya pa daw siyang alas 9 uuwi. Pero nung pumunta kayo dito, pauwi na siya eh. Biglang tago, baka kako nakita kayo. Ganon? Yung gustong pauwi kayo doon, papunta kayo dito sa sakyan, yung pala, pauwi na siya, nandyan na siya sa tapat ng kila Elsa. Paano niyo po nalaman na pauwi na siya? Eh, nagsinabi sa akin ni John Paul. Sabi niya, niya, Nay, andyan sila si Papa Ding. Sabi ko, oo. Sabi ko, saan ba ako? Ando na, Nay, nakita ko kumakain. Sabi ko, nakita ba ni Tayla? Ewan ko, Nay, sabi niya. Pero siguro, baka kako nasilip. Nagtago, di ba? Nagtago siya dun. Maya-maya, lumabas siya. Nga po. Yan po muna siguro, mga papi, yung update dito kay Ate Kayla. Antayin natin yung CCTV footage. Tapos makausap natin si Ate Kayla. Tapos evaluate natin kung ipa-pick up natin sa mga kinaukulan. Makisuyo na rin po ako mga papi kung may contact po kayo doon sa Mandaluyong. Paki-message niyo po sa akin sa Facebook page ko mga kapapi. Para alam ko kasi may mga book pa yan eh. May booking pa yan eh. No? Para may schedule natin. Tsaka ma-check din natin kung karapat dapat ba talaga na kung nangyari talaga yon dapat na siya ipasok doon. Kasi makadisgrasya pa siya. Kung matuluyan niya yung isa doon, kung sino man, wag naman, di ba, mga kapapi, maagapan natin. Nunay. Basta bukas po, kailangan po natin yun, ha? Kayo na po ang... Puntahan ko bukas. Kasi ito, naghahatid pa yan sa eskwela, naghahatid ng pagkain, inaayos niya yung mga pamangkin niya. Sasaglit kami doon pag naayos niya yung mga bata. Just message mo ako. Ayan. Hindi mo pa pala ako pinalo, ate, ah. Ayan. May message ba dyan? Saan yung message? Ayan, message ka nga. Message mo ako sa page ko. Ito, nandun na kanina. Yan, yun. Share as message. Share as message. Paano kaya mag-message dyan? Ayusin na lang namin mamaya mga kapapi. No? At, paano na yun po ang ano ha? Oo. Pupunta namin bukas. Hindi mo alam password? Messenger mo? Dapat alam mo yan. Messenger mo yan eh. Kasi dati, ganda nangyari sa akin. Tignan natin dito sa... Sige, mamaya ayusin natin para ano rin yung vlog natin, di ba? Ayun mga kapapi, paano po tutuloy na rin kami, Nay? At update lang din ito dun sa ating mga viewer para meron tayong progreso patungkol kay Ate Kayla. Yung CCTV footage, ano pa yun, Nay? Dapat yung gawin? Papahanap po yung CCTV. Kasi marami naman din CCTV dun sa taas eh. Opo, tsaka? Maraming... Ano pa po? Na kausapin ko yung supervisor kung anong nangyaring totoo. Kung totoo yun. Opo. Kasi hindi naman sasabihin ng mga kasama niya kung hindi totoo yun eh.
Tsaka hindi ako patatawag. Kung di totoo yun. Importante, pumunta kayo. Kasi pinatatawag kayo. No po? Kasi anak niyo yun. Kayo ang tawag dito, guardian niya eh. Di ba? Ang iniingatan natin dito na yung makasakit siya ulit. Oo. Yung ang kailangan na maagapan, hindi na maulit. Oo. Mahirap yun. Pagka naulit yun, baka kung masaktan niya, hindi rin makapayag na Oo, hindi paano? makaganti. Oo, paano kung siya naman ang mapahamak? Di ba? Sabi naman nung supervisor, pasensyahan muna natin, kailangan makausap natin yung magulang. Ayun, kailangan nyo pumunta doon. Basta na, lagi lang kayong magpipray. Panalangin nyo yung paggaling ng anak ninyo. Ano po, wala naman posible sa Panginoong Diyos, mga kapapi. Pero, kailangan nyo rin gumawa. Kailangan nyo rin panalangin nyo, lakipan nyo ng gawa. Diba? At nandito naman din kami, tumutulong kami sa inyo. Pero sana kami tulungan nyo rin po. No, kasi hindi namin kaya ng sa sarili lang namin din. Dahil kayong mas nakakakilala sa anak ninyo. No po. So na mga papi, tutuloy na rin kami. Tutuloy na kami. At ayusin lang din namin yung messenger ni Ate Criselda para makapag-message na sa akin. Ate Criselda ha? Uy. Pag oras naman nakausap namin yun, i-text naman namin sa inyo. No po, i-message kayo. Ate Criselda. Ate Criselda. Opo, message niyo po ako ha. Ha? Oo. Ang bihira. Okay ka lang, te. Okay lang. So yun mga papi, tutuloy na kami at God bless po sa ating lahat. At yung mga comment po sana ay yung bang makatulong sa ating kababayan. At saka syempre dun sa tumutulong, makatulong yung comment ninyo. At wag naman yung parang bang diba? Ay, sabi pa nga nila sa akin, pag oras na pumunta ka doon, ate, huwag kang magpapakita kay Tayla kasi mag-aano niya, sabihin niya, nagsumbong kami sa iyo. Kaya, kung sakaling hanapin mo kami, pupunta tayo sa opisina, doon natin kakausapin siya, yun supervisor. Sa opisina po talaga yun. Ayun God bless po sa ating lahat mga papi. Birabanat lang tayo. Alright? Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng
inaasahan. Mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo, pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang